Halina, Kristiyano, at buong ligaya, lahat tayo'y magpatuloy pa sa Belen. Ating dalawin ang batang manunubos, ating ngayong dalawin, ating ngayong dalawin, dalawit sambahin, siya ang Panginoon. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sa mga naririto po, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. At sa lahat, dahil po tayo nananatili pa rin sa Kapaskuhan, maligayang Pasko po. Sa araw na ito ay pinagdiriwang natin ang tinatawag na Epipanya, ang pagpapakita ng Panginoon. At ginugunita natin at pagninilayan ang katotohanang ang Diyos ay kaisa natin, ang Diyos ay kalakbay natin. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sama-sama nating papurihan ang ating Panginoong Diyos. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulungtan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagpuli ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mo ang kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Yesu Kristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka
mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinahayag mo ang iyong anak sa mga bansang pinatnubayan ng talang maliwanag. Kaming mga sumasamba ng may pananampalataya ay loobin mong maitaguyod hanggang makaharap sa iyong kadakilaan sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag na tulad ng araw. Niliwanagan ka ng kaningingan ng Panginoon. Mababalot ng dilim ang ibang mga bansa, ngunit ikaw ay liliwanagan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kaningingan. Sa ningning ng iyong taglay na liwanag, yaong mga bansa, 10 na mga hari lalapit na kusa. Tumingin ka sa paligid at tingnan mo ang nagaganap. Ang mga anak mo'y nagtitipon na upang umuwi. Ang mga lalaki magmumula sa malayo. Ang mga babae, kargang tila mga bata. Ang tanawang ito, kung iyong mamalas, ikaw ay sisigla. Sa iyong damdami, pawang kagalakan, yaong madarama. Pagkat ang yaman niyong karagatay, iyong matatamo, at ang kayamanan ng maraming bansa ay makakamtan mo. Maraming pangkat na nakasakay sa kamilyo ang darating mula sa Madyan at Efa. At sa Siba na darating silang may taglay na maginto at kamangyan. Ihayag ng mga tao ang magandang balita tungkol sa ginawa ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Turuan mo yaring-haring humahatol ang katwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahirap, maging tapat siyang tunay. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan. Madama ng bansa niya
at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak. Mula sa ilog Euphrates, sa daigdig ay kakalat. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya, maghahandog ng kaloob, iihain din sa kanya, pati yaong mga hari ng Arabia at Ethiopia. May mga kaloob ding taglay nilang alaala. Ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya. Mga bansay magpupurit, maglilingkod sa tuwina. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa nitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, marahil naman nabalita na ninyong dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay pinagkatiwala niya sa akin ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. Ang hiwagang ito ay hindi ipinaalam sa mga tao ng mga nakaraang panahon. Ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim. Sa pamamagitan ng mabuting balita, ang mga hintil, tulad din ng mga Hudyo, ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia. 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 Ang talay aming nakita, kaya't kami nagsipunta upang sa poon sumamba. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kaniyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya't tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel at itinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas.
Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila, ganito ang sinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinalakad niya sila patungong Bethlehem matapos pagbilinan ng ganito. Humayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako may makasamba sa kanya. At lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. Kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Muli po sa mga naririto, magandang umaga po sa inyong lahat, kasabay ng mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po sa inyo muli. Ano ba ang kahalagahan ng katotohanang ang Diyos ay nagkatawang tao? Kung papansinin natin yung ating karanasan, naniniwala tayo sa mga taong may pinagdaanan. Ano ang ibig kong sabihin? Hindi natin tunay na mauunawaan ang pagiging mahirap kung hindi natin narinig, kung hindi natin naranasan mismo ang buhay hirap. No, ang buhay mahirap. Hindi natin maintindihan o hindi natin mapakikinggan at mauunawaan yung taong may mga pinagdaanan, kundi natin alam na sila mismo ay yung kanilang sinasabi ay may pinagdaanan. Kaya nga yung mga magulang sa atin, sinasabi sa mga anak na umaasa na sila'y maniwala. Naging teenager din ako katulad mo. Nung nagsimula ako sa pamilya, ganyan din ang naranasan ko. Nung nagsimula akong magkaroon ng relasyon, ganyan ang naranasan ko. Mas may katotohanan at mas may kahalagahan sa atin kapag yung mga napapakinggan nating bagay ay galing sa karanasan. Kaya hindi tayo nakikinig masyado sa mga taong parabang walang pinagdaanan o parabang hindi tayo naniniwala dahil hindi pa nila natitikman yung talagang mga hirap at pagsusumikap at pagpupursigi. Dahil hindi pa nila talagang naharap yung mga hamon sa buhay. No? Pero kapag sinabi at kapag kinuwento sa atin na ganito yung nangyari, ganito ko nalampasan yan, nahirapan din ako, mas kapani-paniwala, di po ba? Bakit ko sinasabi to? Pinagdiriwang natin ang
pagpapakita ng Diyos. Ang Diyos na nagkatawang tao, ang ating pong Jesus Nazareno. Pero alam natin, at bahagi ito ng kamalayan natin na noon at noon pa man, sa mga sinaunang tao pa lang, kapag sinabi nating Diyos, naiiba siya. Nasa itaas, makapangyarihan. Lahat ng gusto niyang gawin, magagawa niya. Siya ang lumikha ng lahat at kaya niyang kontrolin ang lahat. Kaya nga talaga naman sa atin, pag nagdadasal tayo, pinagdarasal natin na sana gumana naman yung kapangyarihan ng Diyos na yung ating mga gusto mangyari. Umaasa tayo ng milagrosong pangyayari. Na para bang hindi bunga sa ordinaryo. Bigla-bigla ang mangyayari. Ang Diyos kayang gawin lahat. At nasa labas niya tayo. Hindi siya katulad ng mga tao na nahihirapan, namamatay, nagugutom, nauuhaw, may paghihirap. Ibang-iba ang Diyos. At bahagi ito ng karanasan natin. Kaya nga natin siya dinadasalan. Kaya natin siya binibigyan ng pag-alay. Pero ano ang nangyari? Nagpakita ang Diyos sa atin na katulad natin. Isang sanggol, kapag nahulog yan, masusugatan. Kapag hindi mo binigyan yan ng pagkain, iiyak at manghihina. Kailangan mong alagaan. Nasaan ang kapangyarihan ng Diyos? Bakit ang Diyos ay nasa sabsaban? Iisang sanggol. At hindi siya naiiba. Iniisip natin na baka lumaki naman yung batang ito na parang Superman. Kakaiba ang kapangyarihan. Kayang labanan ang lahat. Pero sa kanyang pagtanda, ano yung tumatak sa ating imahe ng Diyos? Sugatan. Inakusahan na kriminal. Nag-iisa, namatay. Subalit sa pagkamatay na ito, doon na ipakita ang kanyang kapangyarihan. Doon siya muling nagkaroon ng buhay. Ito po ang Diyos natin. Hindi na iba sa atin. Pero dahil hindi siya naiba sa atin, pumasok siya sa ating buhay. Isa siyang Diyos na alam ang ibig sabihin na lumaki at harapin ang mga hamon ng buhay, ang kahirapan, ang mga nakikita niyang may sakit, mga naisantabi sa lipunan. Siya ang Diyos na naiintindihan ang sitwasyon natin. Nagugutom, nauuhaw, may mga pinagdaraanan. Siya ang Diyos na naintindihan ang takot na dala ng pagkakasakit at kamatayan. Siya ang Diyos na tunay tayong nauunawaan. At siya rin ang Diyos na kaya tayong samahan at alalayan. At sa pagdiriwang ng pagpapakita ng Diyos na nagkatawang tao, hingin sana natin ng biyaya na sa ating araw-araw na buhay, makita natin na ang Diyos ay kalakbay natin.
Na yung ating pagiging tao ay nakikiramay doon ang ating Panginoon. At naiintindihan niya tayo. Dahil sa pakikiramay na yun, sa ating pananampalataya, naniniwala tayong kasama natin siya. At ang kinakailangan lang natin gawin ay sumunod sa Kanya. Matuto sa Kanyang kabutihan, sa Kanyang pagmamalasakit, at sa Kanyang mensahe na hindi ka nag-iisa. Kaya sana ay maipadama mo rin sa iyong kapwa na hindi siya nag-iisa. Ito ang ating Pong Jesus Nazareno, ang Diyos na kapiling natin. Kaya sa pagsimula ng araw na ito, pagnilayan at tanungin natin, naniniwala at humahawak ba ako sa katotohanang kasama ko ang Panginoong Diyos sa lahat ng bagay na bahagi ng aking karanasan bilang tao? Mahal na Pong Jesus Nazareno, damayan mo sana kami, makisama ka sa amin, maawa ka sa amin. Magsitayo po ang lahat. Bilang isang bayan ng Diyos, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos namang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, sa pamamagitan ni Jesucristo, ang lahat ay naging anak ng Diyos at tagapagmana ng kalangitan. Ngayon'y dumadalangin kami sa iyo, Ama, upang maging karapat-dapat kami sa handog na ito. Isinasamo namin, Panginoon, tanglawan mo kami ng iyong liwanag. Panginoon, tanglawan mo kami ng iyong liwanag. Para sa simbahang Katolika, matutunawa kami sa pakikinig sa bawat isa upang maakay namin ang mga nawawalan ng pag-asa at mga nasa kadiliman patungo sa liwanag na dulot ng isinilang na manunubos. Manalangin tayo. Panginoon, tanglawan mo kami ng iyong liwanag. Para sa mga namumuno sa simbahan, maging buhay na instrumento nawa sila ng sinodalidad sa ating simbahan. Gabayan nawa nila ang mga mananampalataya sa pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba ng lahi at kultura. Manalangin tayo. Panginoon, tanglawan mo kami ng iyong liwanag. Para sa mga hindi pa sumasampalataya kay Kristo, naway maaninagan nila ang Diyos sa kanilang mga mabubuting gawa at sa huli matagpuan nila ang liwanag ng kaligtasang dala ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, tanglawan mo kami ng iyong liwanag. Para sa mga pumanaw na, matamasa nawa nila ang kapayapaang walang hanggan na ipinangako sa kanila ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, tanglawan mo kami ng iyong liwanag. Sa katahimikan ng ating puso't diwa, ialay natin sa Panginoon ang ating mga panalangin at kahilingan, gayon din ang mga kahilingan ng mga taong mahalaga sa atin. Isama na po natin sa ating mga dasal, lalong-lalo na sa panahong ito, ang mga frontliners at health workers na patuloy na sa paglilingkod nila sa kapwa ay nakikiramay sa lahat ng pinagdaraanan nila.
lalong-lalo na sa mga nahaharap ang panganib sa mga araw na ito. Manalangin tayo. Panginoon, tanglawan mo kami ng iyong liwanag. Amang nasa langit, liwanagan nawa ng iyong anak ang aming buhay, upang sa gayon, maalalayan kami sa aming paglalakbay, patungo sa iyong kaluwalhatian sa kalangitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Alay namin sa Paskong dumating, pagkakaisa, pagmamahal at kabanalang taglay. Dalangin namin, manatili kami tapat sa pag-ibig na bigay mo sa amin. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan na hindi na ginto, mira at insenso ang tinataglay, kundi ang inilalahad, inihahain at pinagsasaluhang si Jesukristong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong isinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon nga ay iyong ipinakikita sa tanan, ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan. Sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw, na siya ay hindi naiiba sa amin, minarapat mong sa pagkatao namin magningning ang kariktan ng kadakilaan niyang di magmamaliw. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan, pinarakilan ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulat, sa pilay ay nagpalakad, nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat.
Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. A Savior is born in Bethlehem. He is the light of the world. We offer our lives for the glory of our King. Jesus, Emmanuel, is born on Christmas Day. For God so loved the world, He gave His only Son, born of the Virgin Mary, King of Israel. A Savior is born in Bethlehem. He is the light of the world. We offer our lives for the glory of our King. Jesus, Emmanuel, is born on Christmas Day. Proclaim the good news to all. The child, Lord Jesus, is here. Peace on earth He brings. Glory to God we sing. A Savior is born in Bethlehem. He is the light of the world. We offer our lives for the glory of our King. Jesus, Emmanuel, is born on Christmas Day. Today we see the Son of God. The angels sing beneath the sky, proclaim to the world the salvation He brings. Give thanks to the Lord and sing. A Savior is born in Bethlehem. He is the light of the world. We offer our lives for the
Jesus, Emmanuel, is born on Christmas Day. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pangunahan mo kaming lagi sa iyong liwanag upang ang niloob mong aming pagsaluhan ay mapakinabangan namin ng marapat at lubusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyong ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa tayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang Pasko. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,